Alright, magandang hapon mga tol. At nandito tayo ngayon sa may labor insurance dito sa Kaohsiung. Papakompute natin yung ating benepisyo, no? So titingnan natin mga tol kung magkano yung makukuha natin pagtungtong natin ng 65 years old, no? Sa mga nagtatanong kung paano pumunta dito sa Kaohsiung Labor Insurance, kung magmumotor kayo, search nyo lang sa Google Map, Kaohsiung Labor Insurance. Ayan, lalabas na itong building na to. Ayan, bali doon tayo pupunta. Para sa mga magko-commute naman, halimbawa ayan, mag-MRT kayo, sakay kayo ng MRT, tapos baba lang kayo ng R10. Pagdating ng R10, sasakay pa kayo ulit ng MRT papunta naman dito. So bali sa R10, dalawa ang MRT station dyan mga tol, no? Bababa kayo doon, tapos bali R5 yun, tapos sakay kayo papuntang R9. So dito lang yan malapit, tsaka nyo na lang lakarin, no? So i-waste nyo na lang para madali nyo mapuntahan itong Kaohsiung Labor Insurance, no? So karamihan naman nakamotor, kaya mas madali lang siyang puntahan pag nakamotor, no? Hindi ko kasi alam kung magkano makukuha ko dito, just in case na umabot ako ng 65 years old, no? So hindi natin alam. Kumbaga nagbaka sakali na rin ako, kung sakali man na may makuha, edi swerte na rin, no? Kahit pa paano, pasasalamat na rin kung aabot tayo ng 65 years old. At least pagdating natin doon may makukuha pa tayo na benepisyo dito sa Taiwan. Total wala rin naman akong gagawin ngayong araw, tsaka huling biyahe ko na rin kasi dito sa aking motor. Wala na akong motor bukas dahil ito ay ibibigay ko na doon sa susunod na may-ari ng ating motor, no? So kaya sinamantala ko na rin na ang pagkakataon na ito para sa pag-uwi natin ng Pilipinas, no? So karamihan ng mga Pilipino na umuwi ng Pilipinas kumukuha ng ganito, no? So ayan, sayang din naman kasi, no? Syempre binayad din natin yun yung mga labor insurance na binabayad natin monthly na kinakaltas sa sahod natin, no? So ayan, titignan natin mga tol kung magkano yung makukuha natin. So tara, samahan nyo ako, let's go. So ayan yung building na katabi niya. Tapos ito yung isang building na papasukan natin. Basta tandaan nyo lang ito mga tol. Tapos ito yung pangalan ng building, no? Southern Taiwan Joint Services Center Executive U1. So tara, pasok tayo. Yan, Southern Taiwan. Oh, sisi. So ayan, upo lang tayo dito. So number 349 tayo. Ang mga kailangan pala mga tol dito is yung mga old ARC. Kaya yung mga lumang ARC nyo, itabi nyo yan. Tapos passport, yun lang yung kailangan. Kung isang kumpanya lang naman kayo, tapos umabot kayo ng mga ilang kontrata dyan, kasi isang ARC lang yun sigurado. Tsaka yung passport nyo at lumang passport, doon kasi makikita yung history ng pagbalik-balik nyo dito sa Taiwan. Ayan, hintayin lang natin yung 334 na. Para sa mga pupunta dito, ang oras lang pala na open ito is alas 9 hanggang 12:30, tapos 1:30 to 5 o'clock PM, no? 340 na, isa na lang. Malapit na tayo. Ito na tayo. May ID? Yeah, what it is? For my benefits in insurance when I come 65 years old. How many years have you working here? Almost 5 years. Are you still working? Yeah, but I do resign When? on May 31, tomorrow. Okay. Your name and phone number? Where the name? Here? It will be the average of your highest 5 years labor insurance salary and times the years it's been here. So Yes. it will be about this amount. This is what I get. Yes, this Oh, amount. And you 150. can apply when you reach the age of 65. Here's the application form, and you can download it on this website, prepare Yes. all of these documents, and send to this address to apply for the money. You can just send it through post office, it's fine. Okay, thank you. Sisi. So eto mga tol, malaki din pala yung makukuha natin kahit papano, no, sa loob ng 5 taon na pagtatrabaho natin dito. Ito yung makukuha natin kapag umabot tayo ng 65 years old, no. So ito 31,000 times 4.9
is equal to 151,900, no? So pag tinimes mo yan sa panahon ngayon, no, sa 1.75, tingnan natin kung magkano yung 151,900, no? So sa panahon ngayon is 265,825, no? Medyo malaki na sa panahon ngayon. Siguro naman pagdating ng 65 years old na tayo, mas mataas na, hindi na 1.75 yung palitan. Pero hindi natin alam, no? Pero okay na to, goods na to, kahit pa paano may makukuha tayo, no? So paano naman natin kaya ito makukuha? Sa pagkakaalam ko, kapag kukuha ka naman ng ganito, pag halimbawa umabot ka na 65 years old tapos kukunin mo itong benepisyo na to, bali ang gagawin lang is kumpletuhan lang yung kailangan. Ito, labor insurance, old age benefits, application form and payment receipt. Tapos yung copy ng passport natin at ARC. So wag natin itapon yan, mga tol. Yung magiging ebidensya natin na katunayan na nagtrabaho tayo dito sa Taiwan ng ilang taon, no? Tapos isend lang yung document sa Bureau of Labor Insurance. Importante dito is yung overseas bank information. So kailangan meron tayong bangko, no, sa Pilipinas. Ayan, kung saan nila isi-send yung pera, no? And then yung pag-send ng documents from Pilipinas, isi-send mo yan dito sa Taiwan. Ito yung address na yun. So dito natin isi-send yung address para ma-receive nila, and then i-process yung kailangan nilang i-process dito. Hintayin na lang natin na papasok dun sa mismong bank account natin yung pera na makukuha natin dito sa Taiwan. Alright, so yun. Bali, ito yung makukuha natin, 151,900 NT, no? Pero hindi natin alam sa susunod na panahon kung magkano yung magiging palitan at gaano pa ba kahalaga ang pera na yon, yung mga 150,000 na yun, no? So kahit pa paano siguro naman may halaga pa naman yun. Alright, so ayun lang. So sana nakapag-share ako kahit pa paano, no? Sinasamantala ko na, mga tol, no? Sinasamantala ko na yung pagkakataon dahil ilang araw na lang yung natitira natin dito sa Taiwan. Ngayon, bukas last day natin. So day off natin kasi ngayon, kaya sinamantala ko na rin na kumuha ng impormasyon na para dito sa sa ating benepisyo pag uwi natin ng Pilipinas, no? So ayun lang, sana lahat ng mga kapwa kong Pilipino dito sa Taiwan ay makakuha din ng ganito para kahit papaano merong guide na kung magkano yung makukuha natin dito sa Taiwan. Ayun, sana kahit papaano nakatulong tayo ngayon. So maulan yung panahon dito sa Taiwan ngayon, mga tol, kaya hindi ako masyado makapagpalipad din ng drone. Gusto ko rin magpalipad ng drone, kaso sa panahon ngayon medyo nag-uulan-ulan. So mga tol, no, mabilis ang vlog lang to. So hanggang dito na lang muna. God bless ang lahat. Tapos